Sa paanan ng kabundukan, kung saan ang hamog ay parang dasal na bumabalot sa lupa, isinilang si Amaya, isang batang babae na mula pa sa unang iyak ay tinadhanang magdala ng bigat ng isang lumang kapalaran. Ang kanilang pamayanan ay lihim, tinatawag na Banwa sa Lilim, isang lugar na hindi basta matatagpuan ng karaniwang tao. Dito naninirahan ang mga nilalang na may kaalaman sa sinaunang mahika at paniniwala. Ang ina ni Amaya ay isang babaylan, tagapamagitan ng tao at ng mga diwata, tagapag-iingat ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang ama naman niya ay isang manunugis, bihasa sa sibat, palaso at ang pagpatay ng mga nilalang na hindi nakabilang sa mundo ng tao, ang mga aswang, sigben at iba pang anino ng gabi. Magkaiba man ang kanilang papel, iisa ang layunin, protektahan ang kanilang lupa at ang mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Lumaki si Amaya sa pagitan ng dalawang mundo. Sa umaga kasama niya ang ama sa pangangaso. Tinuruan siyang tahimik na humakbang, basahin ng bakas sa lupa at makinig sa huni ng ibon na nagsisilbing babala. Sa gabi naman, katabi niya ang ina sa ilalim ng buwan. Pinagmamasdan ng mga ritual, naririnig ang mga dasal sa lumang wika at natutong igalang ang mga espiritong hindi nakikita. Bata pa lamang siya, ramdam na ng matatanda, nakakaiba ang kanyang aura. Mas maliwanag kaysa karaniwan, ngunit may bahid ng anino. Tahimik at payapa ang kanilang buhay, ngunit alam ng lahat ng sa Banwa sa Lilim na ang kapayapaan ay pansamantala lamang. Matagal nang may alitan ang mga babaylan at ang mga aswang, mga nilalang na minsang tao, ngunit pinili ang kasakiman at dugo kapalit ng kapangyarihan. Sa tuwing may nawawalang hayop o may naririnig ng sigaw sa malayo, ang ama ni Amaya ang nauunang umaalis, tanga ng kanyang sandata, habang ang ina ay nag-aali ng dasal para sa kaligtasan. Isang gabi, nang si Amaya ay nasa murang edad pa lamang, bumigat ang hangin. Ang buwan ay tila natakpan ng dugo at ang mga kuliglig ay biglang tumahimik. Habang natutulog si Amaya, nagising siya sa amoy ng usok at sa sigaw ng kanyang ina. Sa labas ng kanilang kubo, sumalakay ang mga aswang. Marami sila, gutom at uhaw sa paghihiganti. Alam nilang naroon ang isang babaylan na kailangang patahimikin. Lumaban ang kanyang ama hanggang sa huling hininga. Pinatay ang ilan sa mga aswang bago tuluyang bumagsak. Ang kanyang ina naman ay nagsagawa ng isang huling ritual, isang proteksyong babaylan na inilagay kay Amaya, kapalit ng sarili niyang buhay. Sa huling sandali, niyakap niya ang anak at ibinulong ang mga salitang hindi agad naunawaan ni Amaya, ngunit tumingo sa kanyang kaluluwa. Nang sumikat ang araw, abo at dugo na lamang ang natira. Ang Banwa sa Lilim ay tahimik, masyadong tahimik. Si Amaya ay natagpuan ng mga natitirang matatanda, buhay ngunit tulala. May marka ng sinaunang simbolo sa kanyang dibdib. Patunay na dinaluyan siya ng buong lakas ng isang babaylan. Mula noon, nagbago ang mundo ni Amaya. Ang tawa ng bata ay napalitan ng katahimikan. Ang mga mata niyang dating puno ng pag-uusisa ay napuno ng tanong at galit. Inalagaan siya ng iilang natitirang tagapangalaga, ngunit malinaw sa lahat, siya na ang huling babaylan. Habang lumalaki, sinanay si Amaya ng higit pa sa inaasahan sa isang bata. Tinuruan siyang lumaban tulad ng isang mandirigma at magdasal tulad ng isang banal. Natutunan niyang kontrolin ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang dugo, isang kapangyarihang kayang magpagaling o pumatay. Sa bawat gabi ng pagsasanay, bumabalik sa kanyang alaala ang sigaw ng kanyang ina at ang pagbagsak ng kanyang ama. Ang sakit ang naging apoy ng kanyang lakas. Hindi niya hinangad ang paghiganti sa simula. Ang gusto lamang niya ay sagot, bakit kailangang mamatay ang kanyang pamilya? Ngunit habang lumilipas ang panahon at patuloy na pag-atake ng mga aswang sa iba't ibang pamayanan, unti-unting nahubog ang kanyang panata. Hindi sapat ang pagtatanggol, kailangang tapusin ang ugat ng kasamaan. Nang dumating ang panahon na handa na siya,
Lumabas si Amaya sa banwa sa lilim, dala ang sandata ng kanyang ama at ang kapangyarihan ng kanyang ina. Sa bawat aswang na kanyang hinarap, hindi lamang siya pumapatay. Pinapalaya niya ang mga kaluluwang matagal nang inalipan ng dilim. At sa bawat tagumpay, mas lalong tumitibay ang alamat tungkol sa isang babaeng may mata ng babaylan at puso ng mandirigma. Si Amaya ay hindi lamang naghihiganti. Siya ang wakas at simula. Ang huling babaylan na magsasara ng isang madugong kabanata at ang liwanag na magbabalik ng